We live in a day of compromise. Kung sa man naging mga sitwasyon, usahay ang biblical principles mas-set aside sa usa tao para lang maabot niya ang iyang goal, no? Para maabot na nato ang ato nga kining pangandoy sa ato ang kinabuhi. Expedience is the ruling standard of human life. Hilig kita o kining ginatawag nga shortcut, no? Gusto kita madali, no? Ang ato ang gina-process gusto nga madali, mao kana siya nga mo compromise kita. Mao kana siya ginatawag nga naay mga under table. O isa ka eskwelahan, ito dili ko sa Davao or Bukidnon. For how many years, 10 years nga process nila sa recognition nila sila nga school, wala gid na recognize. Tungod kay dili gid sila gusto nga mo bigay, no? Pero sa kabuoton sa Ginoo for 8 years to 10 years, di pa na-aprobahan ang ilang recognition sa school. Tungod kay dili sila gusto nga mo-compromise. Paghatag, o mao kana siya ang ginatawag nga pag-worship na to, i-worship the great God of pragmatism. Ang atong concern mo, ang practical result of the set aside na to, ang biblical principle. Nga bisag na side kita nga kining buhat against sa pulong sa Ginoo, pero kung gusto kita nga ma-accomplish, mahuman ang atong goal, makuha nato ang atong pangandoy, himuon nato ang tanan. O kana siya ginatawag nga if it works for you, do it. Mga politician, no? Yan ginatawag na high standard. Nga may mo sila nga kung makalingkod na sa politika, dili gyud mag-compromise. Kung sa rin nga sa lingkuranan, sa posisyon, I believe nga natin na pag-compromise, no? Sa kining ng mga Kristohanon ng mga politicians, lawyers, o kuban pa, bisan pa ang mga Kristohanon, no? Usahay mag-compromise kita na dili mag-share sa pulong sa Ginoo. Usahay makambyo kini natong tanan. Kabalo mo ang scripture from Old Testament to the Gospel, to the Epistle, nagtawag sa mga Kristohanon to live apart from the world. Magkakinabuhay kita nga lahi, ug mao kini siya ang mensahe sa pulong sa Ginoo, mao kini siya ang mensahe sa Ginoo bisan pa sa mga Israelites. Nakasabot na kabalo mo nga ang mga Israelites sa gipili sila sa Ginoo, sa design sila as a nation sa Ginoo. Naka-observe mo nga ang Ginoo naghatag gid sila og lahi nga lifestyle. Ang ilang nga daily living, the way they dress, the way they ate, ang ilang ginakaon, ang ilang pagsimba lahi, tungkol kay gusto gid sa Ginoo ma-identify nga ang iyang pinili maging lahi gyud. Kung mausab ka na siya sa mga Kristohanon o kita, no? Nga magkakinabuhi kita, ato na kita yung high standard, na kita yung standard as a Christian. Kung dili kini ika-compare, no, sa kalibutan. But ang kasubo lang, dali kita mag-compromise sa mga goal. Kung nindot i-remind nato atong kabulingon, from the beginning, God is the uncompromising God. God never compromises a principle. God always lives according to His Word. Ingon pa siya sa Psalm, I have exalted my Word above all my name. Mao kini ang nature sa Ginoo. Kung unsa iyang gisulti, mao gid kana siya ang iyang gihimo, ug mao gid ang iyang himuon. Now, mga Kristohanon, prayer is important. I believe, mas naapag yung importante niya na to study the Word of God. Nganong importante man ang pagtuon sa pulong sa Ginoo,
sa pag-ampo. Because if you do not study the Word of God, you will not know how to pray because you will not know what is God's will. Kung mao ka na siya sa ato ng prayer, dili mag-synchronize sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay wala kita kabalo kung unsa kabubuton sa Ginoo, kay wala kita nagatuon sa pulong sa Ginoo. O wala kita kabalo kung unsa ang iyang gisulti sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo mao kini siya is the basis of the integrity of the life of a believer. Dili nagagikan sa pulong sa Ginoo. No, kabalo mo in 2 Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17, ingon pa din ni Paul. Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Gitawag kita sa Ginoo, gisugo kita, ingon sa din. Therefore come out from them. Sa mga binuhatan na dili maayo, gawas ka mo dinha. Ayaw ka na ninyong himua. Now, unsay resulta kung nag-compromise kita sa kalibutan? Number one, it affects our worship. Mapiktuhan ang ato nga pagsimba sa Ginoo. Now, in Hebrews 13, 12 to 15, ingon pa din in Hebrews 13, 12 to 15. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For where we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is come. In verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Now, may sacrificial system ang mga Israelite nga sa ilang pag-sacrifice sa kahayo, duha kayo ang ilang ginakuha. Ang isa, i-sacrifice nila, patyo nila, ihula ang dugo. Ang isa, ilang ipagawa sa city. Ang sala sa tao, ibutang niya dito sa isa kahayop or sa sheep, goat. Then, buhian ka, tilo palayo. No? Mao ka na siya, ang din ang isa, ilang ipatyo. Kung mao kinisa din ang himo ni Jesus Christ. No? Those sins were symbolically placed upon another animal, and that another animal was taken outside the city, outside the gates, separated from the people. Mao kini siya ang gihimo ni Jesus Christ in order that He might purchase a separated people. Namatay siya outside the city. Then in verse 13 to 15, ingon na isa din, let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore. For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Now, mo kini siya. Ingon sa dinhi, let us then live separated lives. Namatay si Jesus Christ, i-separate niya ang kagalingon sa pagluwas sa mga katawhan. Then ingon sa dinhi, let us live a separated life. Kaya nga naman, dili kita maka-worship sa Ginoo unless you are living a separated life. Nag-worship ka sa Ginoo, then nag-compromise ka sa kalibutan. Don't come to God with your praise and with the fruit of your lips, saying thanks, and with your good deeds. And nag-compromise kita sa kalibutan. Mao ka na sa point ini. It affects our worship. Ingon pa ni John, love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. In James, ingon ni James, don't you know that friendship with the world is enmity against God? So, okay siya, you cannot be the friend of the world and the friend of God. Dili ka na siya pwede. Itawag kita sa Ginoo. Para lang yun sa iyahay. Ikaduha, dili lang it affects our worship, but it destroys our service. In 2 Timothy chapter 2, naikisulti din si Apostle Paul. 2 Timothy chapter 2 verse 20. In a large house, there are articles not only of gold or silver, but also wood and clay. Some are for noble purposes, and some for ignoble. Now, ang word ring articles, ang uban niya na naghatag meaning is utensils. No? Now, sa atong balay, daghang mga gamit, di ba? May mga bago, may mga daan, may mga useful, na may mga uban nga kung dili na magamit, kung saan na siya, ipunta sa basura. No? Kung mausap ka na siya sa pagpangalagad sa Ginoo, we can serve the Lord. Kung nag-compromise kita sa kalimutan, we become useless sa pag-serve nato sa Ginoo. Mga butang ng mga maayo, kabalo mo nag-observe mo sa atong mga balay, ang mga butang ng mga maayo, ang mga butang ng mahalon, ginatitigan nila siya, di ba? Mga plato, mga hapon, sa palina, mga gwapo kayo. Ang atong ginagamit daily, mga ordinary lang ang mga gamit. Pag naibisita, ipagawas tong mga gwapo kayo. Tingala siya sa una nga, pag may bisita, manggawas ng mga hapon nga bahok pagpan, sinawa na, kampor. Kunya nga ito ang kinahapon ini, mga napag-isig, no? Kunya sa mga bisita, mga the best yun, no? Sa mga butang, no? So, ang point din mo, okay siya. Asa kita ini ngayon din sa sulod sa balay. Katong nindot, itong the best, nga kung naay grand occasion, na mga agbapong mga activities, mapagawa siya ang gamiton, or ordinary lang kita, nga pwede dili gamiton, pwede ibasura. So, ang pwede ni Paul, okay siya. No? If you want to be a utensil that God can use, kung sa inyo na sa verse 21, if a man cleanses himself from the letter, he will be an instrument for noble purposes, no? And made wholly useful to the master, and prepared to do any good work. Utensils nga magamit sa master, magamit sa pinaka-the best, kung mao ka na siya ang atong kinabuhi. Maging useless ang atong service sa Ginoo kung nag-compromise kita sa kalibutan, kung nagkakinabuhi kita sa kalibutan. Pero kung ang atong kinabuhi gina-separate nato sa kalibutan, maging useful kita sa Ginoo. Kung mao ka na siya nga kailangan nato atong kinabuhi ilahi. Kung mao kini siya ang testimony ni Moses, di ba? Si Moses din sa Hebrews 11:26, kung sa gingon din sa pulong sa Ginoo, he regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Moses chose God over Pharaoh. He chose heaven over earth. Moses chose poverty in God's will over riches out of God's will. Moses chose the will of God rather than the treasure of Egypt or earth. O kini siya ang kinabuhi ni Moses. Now sa Bible,
adunay pinakamaayong nga example nga wala gyud nag-compromise bisag wala siya sa ilahang nasod. Wala lain si Daniel. Now si Ezekiel nga iya nga contemporary, kabalo mo sa isulti ni Ezekiel chapter 14, honor niya si Moses, si Noah, Daniel, and Job, no? And in Ezekiel 14:14, even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they could save only themselves by the righteousness declares the sovereign Lord. Patay na si Noah, patay na si Job, pero gibutang ni Ezekiel si Daniel sa tunga. Now makita nato dinhi ang kinabuhi ni Daniel nga wala nag-compromise sa kalibutan. Now, din sa Daniel chapter 1 verses 1 to 8, ito kabutang nga itong mga learn din. Una is the plight, the plot, and the purpose. Now, una, ito ang karang buntag is the plight. Ang kalisod nga nagian sa mga ni Daniel, the sorrowful event sa kinabuhi sa mga Israelites, o kinisi ang atong una nga mabasa din sa Daniel. Ug nag-remind ka nato nga ang Daniel nagsugod sa dili ayo nga pag-intro niya, kaya naman nagsugod sa pag-captive sa kang nibukad ni Santo Judah. Ug mao kini siya ang atong makita dinhi. Nalasay kita nga ang Israel na divide kini siya. Tungod sa sala ni Solomon, ug ang resulta sa sala ni Solomon, ang Ginoo nag-destroy sa kingdom ni Solomon. But for the sake sa iyang father nga si David, gibinlan kini niya og 2 tribes, no? Then at 10, ingon siya kang Jeroboam, okay, nagpakita si isa tong prophet nga ni Azia, no? Ingon siya Jeroboam, no? Okay, kung pagkuha o napulo, then for the sake sa kang David, ibilin ang isa ka or dua ka kining tribe, kung mao isang tribe of Judah, ang Jerusalem. Gi-preserve sa Ginoo ang Jerusalem. Kung mao kini siya nga ang Northern Kingdom na nag-captive na, no? Tungod sa ilang pag-disobey sa Ginoo. O ang mga tao sa Judah mao lang kini ang nabilin. But niabot ang time nga naging unfaithful sila sa Ginoo, naging disobedient sila sa Ginoo, then ang judgment sa Ginoo nag-abot, o ang gigamit dinhi mao si Nebuchadnezzar, the Babylon, ang gigamit sa Ginoo sa pagpildi. Ang king nila na time mao si Joachim, no? O ang Ginoo many times nag-warn na sa mga tao sa Judah. He warned them through the prophets sa wali, sa pag-preach, no? Repent, pero wala gyapon sila nagpatuo. He warned them by the Assyrians. Ginatake na sila sa mga Assyrians tungod sa ilang pag-disobey sa Ginoo, pero tungod kay Ginoo nahigugma sila, nagidipensaan sila, gipanligtan sila, midaog gyapon sila. Dini katulong, God warned them by taking the Northern Kingdom into captivity. Wala gid sila nag-learn ng lesson. Nga ang Northern Kingdom gi-captive na, gi-luoy na kay sila, kung dapat kita din maging faithful kita sa Ginoo. Pero instead nga mao kana nilang himon, nag-disobey sila sa Ginoo. Ug mao kini siya nga miabot ang time nga gihukman sila sa Ginoo. O mao kini siya ang makita nato dinhi sa kinabuhi ni Daniel. Daniel is taken captive. Kung sa kaya nga paminaw nung magwaon siya dalan sa Babylon, makita niya ang Jerusalem nga gibunto, no? O makita nato dinhi in verse sa Daniel chapter 1 verse 2. And the Lord delivered Joachim king of Judah into his hand,
along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Now, makita na ito din nga si Nebuchadnezzar, gipildi niya si Joachim, then makita na ito din nga wala niya gi-enthrone, no? Or wala niya gikuha sa iyang na trono. Nagapabiling niya kung king si Joachim sa Judah. Kaya sayod siya nga kini si Joachim is a weak person. Nahimo siya nga slave sa Egypt, o naging nahimo siya nga bata-bata sa Egypt. So mao ka na siya nga okay ni si Joachim nga magpabiling din nga. O ang iyang gihimo nagkuha siya mga noble person para may mag-serve dito sa Babylon. But in order to prove his power, kabalang mo sa igihimo ni Nebuchadnezzar, gikuha niya ang tanan ng mga gwapong ng mga butang gold sa balay sa Ginoo. No, sa dining, and carried along with some of the articles from the temple of God, this he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Mao kana siyang pag-prove sa una. Ikaw powerful, kuhaon niya ang tanan ng mga bahandi sa balay sa Ginoo, din i-transfer niya kini dito sa ilang nga Dios. No? Ug mao kini siya ang dako kayo nga value, mao kini siya pag-prove sila nga galingon nga maging powerful sila nga tao. So makita nato dinhi ang pag-destroy sa Babylon sa Judah. God was not even defending Judah anymore. God allowed nga ang tanan ng mga treasure nga naa sa templo makuha. Ang depensa sa Judah wala na, no? Sa time sa mga Assyrian, gidepensahan sa Ginoo ang Judah, napildi ang mga Assyrians, but karon God was no longer defending them at all. Tungod kay ipa-remind sa Ginoo kung unsa sila ka dautan. Ug mao kini siya ang pinaka siguro hard time for Daniel. Kabalo mo sa Daniel chapter 6 verse 10, for 70 years after kato nga nahitabo gipadala dito sa Babylon, ang kasing-kasing ni Daniel na agi mo sa Jerusalem. Wala niya nakalimtan ang iyang home place. Wala niya kalimtan ang Jerusalem, ang balay sa Ginoo. Every time nga mag-pray siya, kabalo mo, i-open niya ang iyang bintana o dito niya ang iyang direction dito sa Jerusalem. Nag-pray niya po siya sa Ginoo after 70 years. For 70 years nga struggle ni Daniel tungkol sa ilang pagdisobey, sa mga Israelites. Nagalong niya po siya. Kakining tanan ma-restore o mao kini siya ang subo nga nahitabo, no? Sa kinabuhi ni Daniel ug sa mga taga-Juda. Ikadua din nga lesson nga makuha nato dinhi or atong matun-an is the plot. Not only the plight, the sorrow, nga situation sa kinabuhi ni Daniel, but the plot, no? Mga hidden plan para kang Daniel ug sayang mga friends. Now, sa pag-take over o sa pag-pildi ni Nebuchadnezzar sa Jerusalem o sa Judah, nasa iyang lawak na sulat ikan sa iyang amahan. Tungod kang iyang father ni dying, was dying. Siya hindi mo, ibiyaan niya ang Judah o nahimo niya ang slave si Joachim. Pero in order na dili mag-rebuild si Joachim sa iya, kabalo mo, nagdala siya ang hostage. Pag maukini siya lang, si Daniel. Gidala nila si Daniel o kapanin ng mga young person from Judah, then yung isa din pagdala niya dayon, then the king ordered Aspenaz, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Ingon siya sa iyang officials, okay, dali ko dinhi og katong mga gikan sa mga royal family, mga maayo nga mga bata. Now, kung sa man ang ilang ipangita nga mga
young person. Number one, in physical, una, well-favored. In verse 4, ingon sa tinis sa young men without any physical defect, handsome. Una din in physical, well-favored. Physically fit, physically siguro kanang gwapo siya nga tao, taas, like sa pagpili sa mga Israelites sa king. Diba, ingon ang mga Israelites, Lord, nagkinahanglan niyo king. Kaya na makita ginamo. Ang ilang nakita si Saul, no? Saul. Gwapo ang tao, taas na tao. Kung mao kini siya nakita nila, una nga qualification nga gusto nila nga mo mag-serve sa king. Ikaduha, mental, skillful in all wisdom. Ingon nila sa King James, no? Duha ka klase nga qualification din sa intellectual. Una, skillful in all wisdom. To know facts, no? Superior intellectual, highly intelligent, with an ability to make distinction. Ikaduha, not only skillful in all wisdom, but gifted in knowledge. To apply facts, superior in education. They had the right data. They had the right learning. Grabe ang qualification nila. No? Ikatulo is they wanted those who understood science. Mawagin sila ang pagpili nila na physical, gwapo, mental, bright, anan ang aspect. Then ikatulo, in social, in the verse forgiven, and who had ability in them to stand in the king's palace. Dili maulaw, gwapo ma-approach yung tao, no? Na magamit dito sa palasyo. Kung kita surato, napakatay madawat, no? Huwag din nakita nila si Daniel o iyang mga friends. Physical, mental, social, na sila ang tanan. Ug mao kini sila ang plano, no? Ingon sa dinhi, get us the smartest and the best looking, the most maayo, bright, no? Then ang iyang purpose, and we are going melting down and remake them into Chaldeans. Mao kana siyang plano. That was the whole plan. It was a plan. Brainwash these young Jews, Israelites. It was a brainwash plan. Unsang purpose? That they might teach them the learning and the tongue of the Chaldeans. Forget everything. No? Ang ilang past, ang ilang family. O kini ang ilang itudlo sa ilang. Now, nasay kita nga ang Babylon na sila kinakanindot nga agriculture. Architectural, maayo sila. Agricultural, maayo sila. Linguistic or theological, historical, maayo kini sila. O ang isa naa sila nga nabilong sa 7 wonders world, nakita mo na? 7 wonders, no? Mao kini siya ang kining the hanging garden of Babylon. Sa 7 nga wonders sa kalibutan ang nabilin ang Egypt na lang, no? Ang ilang pyramid. Pero mao kini siya ang mga tao sa Babylon. Mga maayo kay lang ilang agriculture, kung tarang ninyo sa internet ang kanang hanging garden of Babylon. Paano ka na sa design, no? Gwapo kayo. Mao ka na siya pag-brainwash sa ilang. Ang ilang university, ang ilang seminary, we're going to destroy everything that Daniel and all of his friends know God. And the heritage, ang ilang family, gusto din papaon para makatudlo sila sa kini. Now, in verse 5, ipagahit kagid nila ang ilang pag-brainwash sila. And verse 5, yung sa dinhi,
The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Food. Dili lang yung ordinary nga food ang ilang ipakaon sila. Kay pagkaon sa hari, ipakaon sa ilang. Now, kini siya ang pinaka common, basic elements of brainwashing is to make them feel obligated. Sa pagpakaon sila, sa pagpahatag sila sa tanan, pinaka the best na pagkaon para maging obligado sila nga mahimo nga kining Chaldeans, no? Ang ilang teaching. And verse 6, among these were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief officials gave them new names of Daniel. So, makita na ito din nga, ang nabilin, upat na lang. Siguro na ay 50 to 75 young men na kidala dito. Then, ang 71, nag-give up na. O ang nabilin, si Daniel, o ang iyang mga friends. So, maukinig siya ang pag-brainwash sa ilaha. You forget your roots, forget your heritage, forget your family. Pero ang pinaka-subok pa nini, maukinig siya. Ang iyong pangalan, alistan. Naupumod ka na siya sa Old Testament, like Joseph, sa niya pag-abot niya sa Egypt, ang iyang pangalan niya is Dandayan. No? Si Joseph, ang iyang pangalan sa Egypt is Japhinat Paneah. Si Esther, ang iyang pangalan, kisa man, Hadassah. No? Na-change ang iyang pangalan. Now, kang Daniel, kabalo ang meaning sa pangalan ng Daniel, God is judge. No? Get-change ang iyang pangalan into Belteshazzar. Ang meaning, Baal provides. So, giwala ang Ginoo, meaning sa iyang pangalan. Kang Hananiah, ang pangalan is the Lord is gracious. Get-change ang pangalan to Shadrach. Ang meaning, ang meaning from the God Ako, no? Usa siya sa chief deities of Babylon. Then si Mishael, who is like the Lord. Ang iyang meaning sa iyang pangalan, ang i-change niya is Meshach. From Meshach, Ako, which is who is what is Ako is, or si Ako to be the moon God. Then si Azariah, ang meaning is the Lord is helper. He changed it into Abednego. Ang word nga Abednego, servant of Nebo. Nebo was the son of Baal. Talking siya ang mga pangalan nila. So, makita na ito din. Kakining upat, makita na ito nga klaro kayo nga naa sila yung tinatawag godly parents. Godly parents. May pagka-train sa ilang mga ginikanan sila o tungod kay sa tanang mga young men, sila lang ang nagpindog, no? Sila lang ang naglahi, no? O makita nato din kining mga young men was taken, change ang tanan, ang ilang pangalan, ang education, gigihatag sa ila. Mo kini siyang pag-brainwash sa mga sa time ni Daniel. Mo kana siyang plan to brainwash sila. Mo kana siyang plano sila para ma-change ang tanan. Then ang last din the purpose. In verse 8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Now, ang purpose din si Daniel, ang mga commentators nagsulti nga si Daniel, 14 years old pa siya ni sa pagdala siya sa Babylon. O, ingon din in verse 8, but Daniel resolved. Ang King James nagsulti niya, but Daniel purpose in his heart
ang inay binagsulti din, but Daniel resolved not to defile himself. Naitulo kay Ilya nga himuhot unta sa ilaha. Una, hidden wisdom was to be taught to them. Ikaduha, hidden names were to be given to them. Ikatulo, hidden food was to be fed to them. The first two, they accepted. Ang ilang pangalan, ikaduha ang ilang education, gidawat kinilang tanan. Pero ang ikatulo mo kini siya, wala gidawat nila. Nga naman. Nga nang pag-change sa ilang pangalan, nga nang pagpa-eskwela sila sa Babylon, nga nung gidawat man ni Daniel o ang iyang friend. Unsa ka ang rason, unsa ka ang hinungdan. Nga nung ingon ba si Daniel din paingon ni sa king, okay, pagkain na sila sa pagkaon ako for 3 years. Ingon si Daniel, no! Ang pag-change sa mong pangalan, i-accept na mo. Ang pagpa-eskwela ninyo sa mua, i-accept na mo. Puro ang pagpakaon. Dili ka na mo. Dawat. Ingon si Daniel din he would not defile himself. The word din nga defile is to pull to stain, hugawan. Dili niya hugawan ang iyang kining ginagawa nga iyang kinabuhi. Nga naman, nga si Daniel nag-no siya sa food, nag-yes siya sa education. Una, there was no strict prohibition in the Word of God sa kining butang, no? Kining pagpa-eskwela. There was no strict prohibition against learning what some other people had to teach. Wala ka na sige bawal sa Ginoo. Puro mao kini siya. The Word of God, very strict prohibition about what a Jew could eat and drink. Mao ka na siya, hindi siya no. Wala siya nag-compromise. Ganun wala siya nag-compromise. Kinasayod siya ng pagkaon sa hari, gibawal gina siya sa Scripture. O nasayod siya nini. Kaya nga naman, ang pagkaon sa hari, before nagkaon sa hari, gina-offer ka na siya sa idol. O kung mukaon siya ni Ana, sa marang daw fellowship na po siya sa iyang mga idol nila dito sa Babylon. O kini siyang kinaiya nga makita natin din. Daniel drew the line of no compromise in his life on what the Word of God said. Kabalo mo, Christian, kung kabalo lang kita sa pulong sa Ginoo, kung moingon ang pulong sa Ginoo, no, gina siya. Usay gina-twist na ito ang pulong sa Ginoo, sa unsang pamaki, pinagi sa reasoning. Nga kung nakita ganit nato ang pulong sa Ginoo, again sa atong ginahimo ang kita dason nga matwist ang pulong sa Ginoo. Tama ba? I-justify din nato nga tama gid daw ang pulong sa Ginoo mali. No. Pag moingon ang pulong sa Ginoo, no gina siya. Yes gina siya. Amen. Ug mao kini siya nganong gialaw gidawat ni Daniel nga ang education makuha nila tanan nga learning sa Babylon. Ang tanan nga pangalan nga ihatag sila gidawat nila tungod kay ang pulong sa Ginoo wala nagsulti nila ano bawal ka na siya. Pero sa diyan sa pagkaon na wala gid ni yes si Daniel kung siya no. Kaya nga naman bawal ka na siya sa pulong sa Ginoo. Duha ka rason nganong wala ni kaon si Daniel tungod kay una it was not kosher. It was not ritually pure. Now mga Israelites, nasay kita nga very strict sila sa pagkaon. O ang mga Babylon, ang mga taga-Babylonia, ang pig or kining baboy, ang pork, wala ka na sila. No? Kung tigalo ni mamligat din yung stay, pagsulan ni baboy, hindi kita sa mukha. No?
Pero gyatagan niyo kining baboy nga kwan kining wild pig, no? Baboy ra mo. Ya, gisabwan among baka siya dali kayo, no? Uro siya baka dili sa mabalan nga kwan baboy. Uri ang eskwelahan nagkaon siya. Baka na siya joke, no? Nagkaon siya, no? Wala man siya wala man siya namatay, wala man siya nagkasalanan. Bawal yun, mao ginaagilang panindugan. Mao gini siya kang Daniel. Ikaduha nga rason nga nung dili siya mukha because the Old Testament again said not to tolerate idols, not to tolerate idolatry of any kind. I-offer ka na siya sa idol, i-serve ka na siya sa idol. Kung mo ka na siya hinungdan, mula sila ng kampo. Now si Daniel, o kaya mga friends, nausap sila yung rason nga mukhaon sila. Una, he was a kid, 14 years old, kung sa'y buot niya sa kamang ng panahon. Ikaduha, he was away from home. Wala'y papagmama nga magtanaw sila. Hey, Kate, what are you doing? Kung saan man na yung gikaon? Muli kasagaran ang ganahan sa mga kabataan. Kanagitang wala ang papagmama, no? Makapaggusto. Freedom. Gusto kong freedom. Nga wala'y mag-monitor sa akuha. No? Pero kang Daniel, bisag na layo sila nga balay. Bata pa siya, pero nag-stand yun siya. No? Nag-stand yun siya sa conviction. Nag-stand yun siya sa pulong sa Ginoo. Nag-stand yun siya kung saan gisulat sa scripture. Ang pagkaon, gibawal din na siya sila. Gi-offer sa idol, dili din na siya pwede. Nila nga kanon. Kung mawagin siya ang kinabuhi ni Daniel. Kapag mo si Daniel, wala siya nag-compromise. Ang resulta, naging useful siya sa Ginoo. Gigamit siya sa Ginoo. Ang niyang standard, wala nagubag. Tungod kaya nag-follow siya kung unsa ang resulti sa pulong sa Ginoo. Pagka-close ko sa usa ka story, o isa kadatong kayong nga tao, o nagakulit siya ang violin, o usa ka violin niya nga gwapo kayo. Nindot guys, sa tanan ng mga violin, mauto siya ang pinaka-gwapong tingog, nindot yun siya. O may usa ka gatugtog o kining violin, nga niyang pangalan si Fritz Kreisler. Maaari po guys siya magtugtog. O sa tanan ng violin nga nakita niya sa sikining nga tao nga dato, kato ang iyang nga nagustuhan. O dagahan niyo siya nga iyang paliton. Pero dili mo sugot ang tao nga dato. So yan, usa kay gayong tungod kaya naibog siya. Nadato siya sa balay sa tao. Kung dito naghangiyo siya nga, pwede ba sir nga mutugtog na lang po sa inyong mga violin katong pinakagwapo nga violin? Kaya-allow siya, kung naglikod ang katong dakong tao, nagpaminaw sa iya nga pagtugtog siya, nga pagtugtog. Siya ang pinakamaayo nga nagtugtog, nagtindog ang dakong tao nga ang iyang kasing-kasing nagsabay sa music, sa violin. Kanya nakita siya while nagapaminaw siya sa tugtog sa violin. Then paguman, ikuan dayon sa katunid Kreisler ang violin, ikuan ang string, ibutang, hinahinay dito sa butanganan sa violin. Then paguman yang ihatag sa dakong tao. Yun siya nga, Mr. Kreisler, you can't buy the violin, but take the violin. Ihatag niya ang violin siya. Ihatag niya ang violin siya. I have no right to keep it. It ought to belong to one who can make such beautiful music with it. Bakit siya nga ihatag ang violin sa tao nga nakatugtog, pinaka-the best tugtog sa violin. Now Christians, mo kanyang challenge ka natin. God can make beautiful music with your life. Kung mao kini siya ang ato nga nakitaan sa kang Daniel.
iyang gihatag iyang kinabuhi sa Ginoo. Take a position of uncompromising character. Live in the principles of the Word of God. Live, pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Magkinabuhi kita sa pulong sa Ginoo. Sundo nato ang pulong sa Ginoo. Ang principle sa pulong sa Ginoo. Dili kita magka-compromise sa kalibutan para maging useful kita. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. Give thanks from all blessings flow, praising all nature's there below, praising all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Spirit. Sa ikaduha ay result sa introduction sa message kagupunta. Resulta sa compromise will destroy our service. Kung nag-desire na magpangalalad sa Ginoo at inumanon na walay disturbo, let's separate ourselves from the world or pag-compromise. Bago mo si songs, the word. Dwelling on, hoping for God's pleasure and God's blessing. Let us end this with a prayer na maging epektibo kita ng mga katawan sa Ginoo diha sa